Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa po si Junel Cuba sa headlines kan mga parata sa lado nasyonal. President Bongbong Marcos dapat na magbugtak ni na enforcer sa mga gabinete. Pwedeng mabuot sana, sabi ni Ping Lacson. Zero election violence na i-record man duman sa parte mismo kan syudad kan Quezon. Katuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, police visibility, pinagpapakusog ni President Bongbong Marcos laban sa krimen, emerhensya, krisis, asin, droga. Budget proposal para sa 2026 aros suminabot sa 10 trillion pesos. Katuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal. Pambabastos sa kawaranin na paggalang sa soberenya ka nasyon na ipapalampasun ni President Bongbong Marcos. Mayo pa ka na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. Sa lado nasyonal pa, human traffickers posibleng kabali sa mga inililigtas na OFW, sabi kan DOJ official. Pamayo pa kan mga barata sa lado nasyonal, Marvel sa PNP units, investigasyon sa election-related incident, kinakaipuan na napaspasan. Resulta kan perlian, nagpapailing dakan na pagpili kan mga Pinoy sa good governance. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atong liwat marhay na aga, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na ginakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman na ia-anunsyo tulos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and magiging karibay ni Philippine National Police PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nakatalaan na magpasuan extinction bilang pamayukan na kapulisan sa intirong Pilipinas sa maabot na pizza 7 kan na bulan kanunyo, pinagpahig ni Palace Press Officer Claire Castro na digdi nagpipili na si Marcos kan masunod na PNP Chief kabali sa mga pinagkukonsidera para sa pwesto. Iyo si PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Melencio Nartalis Jr., PNP Chief Directoral Staff Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, National Capital Region Police Office Director Brigadier General Anthony Aberri,
rin asin man Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III. Ang mga nabanggit ng ining mga pangaran puros gabusiyan may integridad asin na marhayan mga record, sabi pa man ni Castro. Sangunyan mayo pa nin pinapaabot na ano pa man na impormasyon hahalaton pa an announcement kan Presidente Manungod sa nasambit ng impormasyon. Pinalawig ni Marcos ang termino ni Marbil nin 4 na bulan epektibo kanda Pebrero 7, 2025. An sa iyang retirement day, tanganing masiguro and kapusugan para man sa 2025 midterm election. Sa iba pang detalles kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, ipinagpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na isa sa gibunakan sa iyang administration ang performance review para man sa mga miyembros kan sa iyang gabinete. Nagpayag si President Ferdinand Marcos nin potensyal na posibleng pagbago basado man sa resulta kan gigibo na evaluation sa primerong episode kan sa iyang BBM podcast nag-area. Ini na nagtalikod na aldaw kan Lunes, ipinagpahig ni President Marcos na ang pag-rerebisa asin na pag-busisi sa parte mismo kan nasambit na mga miyembros kan kabinete, party kan padagos na paglapigot na i-assess ang government performance asin palayason o alion ang ugat kana kawaranin kakayahan asin man korupsyon, partikular na ang paglaog kan sa iyang administration sa parte kan second half. Ipinagpayag kana puton kun may cabinet official ang piligrong mahali o tanggal sa sayang posisyon. Sinabi kan Presidente na nagpapadagos pa ang pagrebisa na pwedeng magantong sa pagkakapatalsik o legal action depende man sa giging resulta kan investigasyon. Idinipinsama ni President Bongbong Marcos ang sa iyang atake sa pagatubang kan mga tiwaling mga opisyal. Sabay sabi nga may nagkapira siyang pig sibaka sa pwesto nin huli man kan subuot mayo man nin mga marhay na mga performance anda kawaranin performance kan mga opisyal kan gobyerno posibleng magyari asin man ini anda posibleng maging dahilan kan pagkakasibaka sa sendang kinakabutan na mga posisyon. Iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, matindi ang pangangaipo na mapakusog asin degdi mapakaray lalo ang relasyon kan Pilipinas asin man Cambodia para man malabanan ang pinagapod na human trafficking. Ini ang pinagpaig ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Iyan bunga naman kan nakakaalarmang bilang kan mga Pilipino na nabibiktima kan mga iskama sa Southeast Asia. Bilang Undersecretary tatrabaho sa parte kan Interagency Council Against Trafficking, pinagpayag ni T na importante ang dialogo sa pagultanan kan mga kaaraman duman sa parte mismo kan Cambodia. Minamadali na subuot kan Philippine government ang mga lakdang na ini para man masugpo ang human trafficking, kabali naman ang pagpapasarakan mga illegal na mga Philippine offshore gaming operators o ang pugos ang pagpapasunod kan mas maigpit na immigration screening sa presente na kapag sampa na ang mga autoridad ni naabuton sa 15 human trafficking cases sangkot ang mga recruiter na digdi nagkadarako pa sa parte mismo kan aeropuerto. Balak subuot kan gobyerno na makipagdialogo sa iba pang mga nasyon sa parte kan Asia arog kan Brunei ipagpapadagos ang annual regional IE-CAT Summit kaibanan ang Southeast Asian partner sigun paman sa DOJ.
Sa iba pang detalyes kan mga barata paman kitang unyad sa lado nasyonal. Sa satuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagpahayag ni Congresswoman Eleka Laila de Lima kanagtalikod na Lunes na sa iyang piga sabi na si dating presidential spokesperson Harry Roque na magbalik na sa Pilipinas asin atubangon ng mga kaso laban sa iya. Pinagpahayag ni de Lima na sa sidelines kan proklamasyon kan Commission on Election kan party list winners sa 2025 national and local election kan kunon ang komento kan warrant of arrest laban man kiduki may warrant of arrest na asin aram na subuot bilang sarong abogado na there is a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilty or guilt sa dapat atubangon. Sabi pa man ni de Lima, ang dating Justice Secretary dapat dating senador asin first nominee kan mga mamamayang liberal party list ng gana kan 2025 national and local election. Nagpaluwas ang Pampanga Regional Trial Court Branch 118 nin warrant of arrest laban man ki Roque an 49 para man sa qualified human trafficking kasumpay kan subuot scam hub na papadalagan kang kumpanya kan Lucky South 99. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inapod ni de Lima si asin man ni Chela Jokno, representative kan mamamayang liberal asin akbayan party list kanagtalikod na aldaw kan Lunes an impeachment trial na sarong civilized and sacred process. Ini ana naging komento ni Dama tapos sabiyon ni Vice President Sara Duterte kanagtalikod na aldaw kan Sabado na I truly want a trial because I want a bloodbath. Ipinagpahayag asin sinusuportaran kana akbayan party list ana impeachment ni Duterte asin ini sa magkasuway na payag sinabi man ni de Lima na pinagpupurbaran subot ni Duterte na digdi makoa an simpatiya sa party mismo kan korte ninhuli kan na paparanina an impeachment trial. Pagpatalsik kan na House of Representative sa party mismo kan na Vice Presidente kan na February 5 sa pag-aakusa sa iya na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, asin igwapa kan na nagkapirang mga high crimes base sa pitong isinusulong na article of impeachment. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, inaristo kan mga autoridad ang sarong 49 anyos na sarong construction worker na subuot nagdaklag nin improvised explosive device duman sa kapilya kan Iglesia ni Cristo na nagresulta kan sadit nakasulu sa barangay kan Solidad, Mauban, Quezon kan nagtalikod na aldaw kan Lunes petsa 19 kan bulan kan Mayo. Basado yan kay Major Arjun Oksina ang acting chief of police kan Mauban Municipal Police Station nilaog kada sambit ng suspect an simbahan kan Iglesia ni Cristo daraan tulong molotov cocktail battles sarong klase ni na improvised explosive alas 8 ni na pagkaaga pinagporbaran na napugulan kan mga miyembros kan Iglesia alagad na ipirit paman girare kan suspect anda sa iya nga sadiri sa report pinagporbaran na narauton kan suspetsado ang jealousy window kana nasambit ng simbahan asin digdi
ipinagdaklag ang pampasabog sa laog kani kausa kada pagpuon kan sarong kalayo o kasulo tulos man na digdi na ampat ang kalayo asida nagwalat nin danyos na abuton sa 50,000 pesos kada mga pagsasadiri kada sambit ng simbahan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dapat subuot na magbugtak nin enforcer si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga miyembros kan gabinete kanitanganing maipasunod na maray anda pagkakaigwa ninda trabaho. Sinabi ni Senadora Eleika Pampilo Lacson kan Martes, Mayo 20 ukasudma. Sabi ni Lacson, ang kagustuhan ni Marcos na makipag-resolba sa mga Duterte, nagpapailing ka na karahayan kani asin na goodness of his heart. Sa tao kaniya, naihiling sa buot anda karahayan asin mga sinyalis kanda kaluyahan man. Ipinagapahayag kana sambit ng opisyal bastante ang tulong taon para man maipasunod ni Marcos ang mga kinakaipo ng mga pagbabago tanganing masiguro ang pinagaapod na good governance sa iyang gobyerno. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kunyan kana mga barata sa lado nasyonal. Nangapudan ngunyan si President Bongbong Marcos Jr. na dagdagan ang police visibility para man mapugulan ang klase ng krimen. Ipasunod ang Unified Emergency Hotline para man sa mas marikas na pag-responde sa lado man kan krisis. Isinagibo ang maiden na episode sa BBM podcast aldaw kada Lunes. Sinugo ni President Bongbong Marcos ang Department of Interior and Local Government DILG. Asin man ang Philippine National Police o PNP na siguraduhon ada mga pulis arani sa mga tao. Sa inot na ginibuha, sinugo sinda DILG sa kaban Chief PNP. Sinabi sa saindan na dapat perbing nailing ang pulis na naglalakaw-lakaw sa parte kan tinampo. Kaya digdi pagaluinin panahon na nahiling man ana sa indang presensya, sabi man ni President Bongbong Marcos. Maging ana barkada pulis para manda sa pagpapailing sip kami digdi yaon ang sargenta arog kaniya kay nakaipuan anda paki o kinakaipuan ang pagmati kan tao perming may pulis dagdag pa kada presidente. Sinabi ni President Bongbong Marcos gusto niya na maparikas anda pag-responde o anda pagkakaigwa ninda resolver kana mga kaso sabay sabing dapat nadigdi yaon sa pinangyarihan ana mga police officer asin Mayo ninda 5 minuto dapat yaon na sinda duman sa lugar kung saan igwaning krisis o mga insidente. Nahiling kaya kana presidente na nagkapera sa presenting emergency number pwedeng makadagdag sa party mismo kanda mga daiya pagkakasabot kadwa mga namamanwaan. Kaya digdi kinakaipuan na magpasunod ang gobyerno nin sarong single crisis hotline para man sa emergency hotlines sa panahon ka na sambit ng krisis. Sinabi ka na presidente arog kanya iba igwanin 119, 911, 999 kung ano-ano. Kaya digdi gibo na sa nang saro ang dapat na apudan na numero asin hotline kana PNP. Sa iba pang detalyes kana mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa mga barata sa lado nasyonal, alos nagabota sa 10 trilyones kana prosopistong budget ang naisumitikan mga ahensya kanda gobyerno para sa state expenditure plan para man sa taon na 2026. Pinaglalauman ang paglubo kani sa gunang 11 trilyones pesos aros sa 2 trilyones pesos
anaabuton sa 9 trilyones pesos ang naisumiti na national budget ngunya na taon. Pinagpahig ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang budget submission kan mga ahensya kan gobyerno ang nagdadanay na abuton sa 10 trilyones pesos. Siring man, ipinagpahig kan Department of Budget and Management Undersecretary Gadis Liberan na base sa budget preparation and execution group ang tantianinda na kabilugan kan isusumiting budget ang matama sa 11 trilyones pesos. Dahilan o dahil sa limitadong fiscal space, pinagpahayag ni Pangandaman na maingat na pag-aadalan kan DBM ang prosupestong budget na pinagsumitikan sinambit ng ahensya basado sa 2022-2028 major term fiscal framework and state expenditure plan para man sa 2026 pinagkakarkulong aabuton sa 6.793 trilyones pesos. Magigirumduman kanakalis na taon nakaresibi ang DBM ni naabuton sa 9.2 trilyon pesos na nagkakantidad kan budget proposal. Alagad inaprobaran lang ang naabuton sa 6.352 trilyon pesos bilang National Expenditure Program NEP na naging 2025 General Appropriation Act. Sa report, ipinagpapahayag na kan Disyembre 27, 2024 nangapudan ang Budget Department sa gabus na mga departamento kan gobyerno asin na maging sa mga ahensya na magpreparar kan sa mga budget proposal para sa fiscal year 2026. Nainot kani ipinagpahig kan sekretaryo na ang pagpapaluwas kan na budget call sinagibo sa paagiban kan request kan DBM kabali sa budget na pinagsumiti para man sa fiscal year 2026 iyo ang Tier 1, Tier 2 proposal. Ang Tier 1 ang nagtutokdo sa mga nag-otro na mga proyekto mantang ang Tier 2 ang may bago na pinagpahiwas na prosopesto sigun pa man kilibaran. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan nakalis na aldaw kan Lunes na may duwa siyang konklusyon sa eleksyon na 2025. Pagal na ang mga tao sa politika asin na dismayado na sinda sa gobyerno. Inot nagsagibo na ang Pilipino sa paro sawa na subot ang mga Pilipino sa politika. Sawang-sawa na sa politika ang minsay sa sainda gabus bako lang sa saiya kundi ini sa gabus tama na ang pamumulitika asin kami naman ang asikaso nindo pahayag ni Marcos sa sarong podcast kaibanan ang broadcaster na si Anthony Taberna. Tama na subot iyan asin talaga ang dapat nagibuhon kaya marhay o tapos na ang eleksyon. Tama na ang pamumulitika asin tutukan na ang mga trabaho gibuhon na ang kinakaipuan na gibuhon sabi pa man ni President Bongbong Marcos. Ikadua, disappointed ang tao sa serbisyo kan gobyerno daininda namamati asin na grabing mabagal aniro kan pagbilog kan mga project na daisubuot namamati kan tao sabi pa man ni President Bongbong Marcos. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita mo niyan sa lado nasyonal, pinagsugo ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil kana nagtalikod na aldaw kan Lunes gabus ng mga police unit sa Pilipinas narikas-rikasan an investigation sa validated election-related incident. Nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ninaabuton sa 97 validated
ERI sa parte mismo kanda presenting dalagan kana sambit na nga perlian gusto kana chief kana PNP na matapos tulos ang investigasyon kan mga kaso na may relasyon sa katatapos pasanaman na eleksyon. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ang resulta kanda dahil pasanaman na naaloy na natapos na eleksyon sa Pilipinas, iyo ang pagpapailing na mas pinili kan na tao ngunyan ang mga Pilipino. Iyo ang good governance o marhaya na paggugobyerno. Pinagpaig ni Remulla na ang resulta kan perilian nag-iba sa pre-election survey asin na kadakol na ng ganang mga kandidato ang nadaog ang may dakulang pangaran sa parte mismo kan batalya kan politika sa manlaid-laid na mga probinsya asin na riyon. Sinabi pa man kan sekretaryo na indikasyon lang ini na ang mga botanti mas pinipili ngunyan an open asin man good governance. Sinabi kan sekretaryo na and open governance kinakaipuan na maipasunod kad local government units saro sa pinakadakulang leksyon na nato o na mismong natawadin doon asid nakwa iyo ada pagkakaigwa kan basta open governance abo na abo kan local government na digdi sinda anda mayong nahihiling na marhay na mga tratamento asid ban maray na mga programa sa mga nagkadaraog asin nagkapirili na mga opisyal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, sinabi ni Philippine Coast Guard PCG kanagtalikod na aldaw kan Lunes na anom sa 7 underwater drone na pinagtutubudan na nagigikan sa nasyon kan China ang nakuha sa parte kan kadagatan kan Pilipinas basado sa PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Gia Tarila. Ipinag-turn over sa Puwersa Armada kan Pilipinas ang nasambit na mga drone. Tinawan doon kan opisyal na dahi pa sa naman aloy digdi pig tawan doon ang duwang Chinese research vessel sa laog mismo kan exclusive economic zone kan Pilipinas sa rong 151 nautical miles sa lugar kan kanluran na baybayon asin na itbayat duman sa parte kan Sambales. An iba pa nasa 40 sagud ng 45 nautical miles sa baybayon kan Burgos, Ilocos Norte. Nainot na naalarma si outgoing Senator Francisco Tolentino sa mga report kan mga unmanned underwater drone na kung saan digdi nakuha sa kadagatan kan Pilipinas. Sigun sa Philippine Navy, pwedeng magkaigwa nin mas dakula na mga dayuan na barko sa irarom kan dagat sa laog mismo kan teritoryo kan Pilipinas. Sinabi kan na ibang Southeast Asian countries, Vietnam, Indonesia, asin man Malaysia na may namataan man sindang underwater drones na may marking kan China. Naglalaom ngunyan ang PCG na isa sa alang-alang kan mga legislador sa 20 Congress ang pagsusulong kan mga prosopistong lay na magpapakusog sa maritime research capabilities kan Pilipinas. Ang iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal pagkatapos nin pagirumdum. Padagos-dagos kita mga tugang sa satuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal, nagpagirumdum ngunyan sa publiko ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kanda Banuan kan Libmanan Camarines Sur sa publiko na mag-ingat sa pagkarigo sa mga sapa o salug
maging sa dagat kun daiman kabisado ang lugar asin daiman tataong maglangoy an pahayag kan MDRRMO kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur kasunod kan insidentinin pagkakalamos gadanda sa partibismo kan Libmanan Camarines Sur kan sarong daragang residentes kan sa indang lugar basado sa MDRRMO office basado sa indang nako ang impormasyon na kay piyesta subot an daraga asin nagkarigo sa alagad daina inipa nagalataw sa salug sa parte kan Palu kana nagtalikod na aldaw kan Biyernes sa pagatubang kan water source o sa paghahanap kan na water search and rescue asin iba pang katabang ka nagtalikod na aldaw na pagkaaga nakuha ang bangkay kan na daraga sa barangay sakop kan Handung Libmanan Camarines Sur ipinagapahayag kanasambit na nga opisyal kapaagiman ni Dr. Romel B. Pardo na preparado sindang magresponde sa anuman na oras pero ang pagirumdum kani sa publiko may responsibilidad man ang kada saro na magbantay urog na sa mga aki. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal o lado lokal. Kay iba pa nga barata sa lado lokal, liwat na nagsagibonin pag-inspeksyon ang Bureau of Fire Protection duman sa Banwaan kan Guwa, Camarines Sur sa mga business establishment sa sinambit ng banwaan asin nagkapira nga pagbalga ana sa inda mismong napag-araman basado kay FO1 Marie Piña Francia Cortez ana Public Information Officer kana Bureau of Fire Protection duman sa Banwaan kan Guwa, Camarines Sur may mga nagkapira pa nga mga negosyo anahilingan na mayo kan pinagaapod na fire extinguisher na obserban man na may mga establishmento na mayo kan pinagaapod na secondary exit door kun kaya ang opisina ipinagrekomendar kan na mga ini mas marhay na digdi magbakal man giraray kana pinagapod na fire extinguisher. Ang Department of Trade and Industry o DTI igwanin mga akreditado na mga nagtitinda kana nasambit na nga fire extinguisher iyan tanganing masiguro na ana mga ini magana asin magagamit in kaso magkaigwanin pag-arab-adab nin kasulo pag-abot sa mga establishmento importante na may mga pigsasabing secondary exit door pwede man kaya ining o pwede man subuot na makulong ang sarong tao sa parte mismo kan kasulo kung sa saro sana ang pintuan na pwedeng iyuan exit kan mga yaon sa laog. Kaya importante subuot na bago o kung naitinduga ang sarong establishmento o arong dapat isa irarom sa evaluation kan Bureau of Fire Protection bilang pagsiguro asid iniya maiwasan ang mga araw kaning mga problema para sa aplikasyon kan Fire Safety Inspection Certificate sa araw kaning paagi natatabangan an may sadiri o an sarong negosyante na imaiwasan an anuman na posibleng pagbungkaras nin kasulo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Medical and Dental Mission gigibon bilang parte kan na Farmers and Fisher Folks Week digdi sa laog kan syudad kan na Naga. Buyot padera sa detalye. Gigibuon mo niyan ang Medical and Dental Mission sa City Hall grounds bilang parte kan pagselebrar kan Farmers and Fisher Folks Week sa Naga. Ang mga inaasang maging kliyente o pasyente na mapasirigdi iyo ang mga nasa sektor kan para sirasin para sa uma sa pagkipag-ulay kan media kay Japa Asensi Ernest Jap Asensi acting head kan City Agriculture Office sila bigayong dakul na mga aktibidad ang ipigpreparar nila sa apat na aldaw na ini kan Farmers and Fisher Folk Week na nagpuon kan Mayo 19 matapos sa Mayo 23 na
napig partisiraparan kan 25 agri-distributors, 10 agri-barangay asin mga agri-chemicals company. May mga bisita naman na naimbitaran para magtaon ng lectures dapit sa pagsira asin pag-uma asin iba pang mga programa asin kasabay na rin ang pagpabakal ng mga gulay, prutas asin iba pang agricultural products. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal dahil nagkukulang asin padago sa pangapudan si Abogado Maiko Julia Jr. an election officer kanda Commission on Election digdi sa laog kan siyudad Kanaga na ubuson na naalion kan mga kandidato ana sa indang mga natatadapang mga tarpaulin na dai pa pinag-aarali kana mga personay kana Solid Waste Management Office kana kalis na Operation Backlash kana kalis na Simana anda mga kandidato nangga naman o dadaog inaapudan gunya ni Julia na magtarabang-tabang sa paghalik kana sa indang mga materialis na pinagabugtak o mga tarpaulin kana kalis na eleksyon. Sa pakikipag-ulay kay Julia, sinabi kanina dapat dagos na nga mawaraan mga campaign materials na ini kada mga kandidato ng gana o nadaog. Iyan sa nakalis na pirilian subuot digdi kinakaipuan magtarbangan sinda sa paghalik kan mga tarpaulin ninda magigirumduman na mga may kandidato na saro sa mga plataporma ni gobyerno ninda. Iyon na malinig ang kapalibutan, bawal ang basura sa palibot, ngunyan yaon na da sa insinda kinakaipuan ni pailing ninda ang sinseridad na sinda mismo ang nagsasabi ninda araw kaning mga kampanya asin dapat manginot sa pag-aklas kan sa indang mga parapernalyas. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, poultry products sa laog kan Kamara de Sura salbadong kakanon matapos makapag-record nin avian influenza. Daryl Banyas sa detalye. Inasigurado ng Bureau of Animal Industry sa publiko na mantinidong salbadong kakanon ang mga poultry products, arogan manok, asin man sugok, matapos makapag-record din kaso kan avian influenza digdi sa Camarines Sur. Naresolbera na ang sinabitang issue, alagad sa utulos malapig sa irarom, sa quarantine ang mga apektadong lugar. Ipinautob man ang depopulation, proper disposal asin disinfection, base ini sa animal health protocols. Matapos na gadanon ang mga apektadong hayop, asin ng paglinig, nagkondusyon ng surveillance activity sa laog ng 3 kilometrong radius kana Mayo 19. Nag-negatibo man sa influenza type A ang mga nakolektar na samples. Pinapangalad kan Department of Agriculture ang pagpabakal asin pagkakankan mga mahihilang na hayop ang mga nakapasarsa na mga hayop sa veterinary inspection ang pwedeng ipabakal sa merkado. Ipapagirumduman ang publiko na magbakal sana ng mga karning igwang meat inspection certificate asin manluto o nintultol ang mga poultry products sa harig na masigurong salbado ining kakanon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, truck sa kapampasayrong basa nagsuagan o nagsalpukan duwaan erido asin na yaon sa ospital. Kaigwanin suagan o salpukan ana sarong truck asin pampasayrong basa bandang alas 4:30 din na pagkahapon kasudma sa kalabaan kan Maarlika Highway 1 sa barangay kan Balangibang sa Pulangi sa Albay. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, biyay ang duwang lulunadan na kung sa ina sabatan sa highway mantang binabagtas kan truck tinampo gikan sa parte kan siyudad Kanaga pasiring duman sa siyudad kan Legazpi. Kanda digdi laugon kani ada linya kan bas asin suagon dagos nang nagkaigwa ni banggaan ng dua ada huli kan makusug na pagkakaigwanin pagkakabangga nagsapo ni grabing mga lugad asin pagkakairido ang duwang tsuper mantang pinag-aarampa ko na
Pero nga mga pasayro kan basa igwamada ni na mga nagkarulugadan isunugod sa ospital ang mga biktima para ban sa tulos na pagkakaigwa ni na asistensya medikal sa presente padagos ang ginigibong investigasyon kan mga miyembros kan PNP kan sinambit ng banwaan. Sa iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal, mga programa kan Philippine National Police kun suportado kan local executive magayon ang resulta. Boss o Kaisminda sa detalye. Ipinahayag ni Chester Pomar, tagapagtaram kan PNP Naga, na kung na mga local executive na bagong nailihir ngunya na taon magsuporta sa kampanya kan PNP, magiging magayon supot kay ni an resulta inguli sa igwa supot ni mga local executive na kulang ang suporta sa PNP kung kaya an implementasyon kan mga programa an hababa ang porsentahe kay ni. Angkla po ang PNP doon. So, yung mga programa ng PNP ng isang chief of police, pag sinuportahan po yun ng local chief executive, napakaganda po ng epekto sa peace and order. So, yun po ang magandang epekto noon. So, nagkakaroon lang ng problema, siguro na-encounter ni Sir Bato is medyo may abuso. May pag-aabuso. Yes po. Parte yan ka naging pahayag ni Pumar sa pakikipaghampang sa mga taga-Bitya kasugma. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal, pinahayag gunyan kan LTO Chief digdi sa laog kan siyudad Canaga Grace Ruas duman sa makakuanin lisensya sa parte mismo kan opisina kan LTO na antis na makakuanin na lisensya ang gabus kinakaipuan na mag-agi mo na sinda sa student permit alagad tanganing makakuanin ni student permit kinakaipuan paman giraray na mag-agi ng 15 oras na theoretical driving course sa siyudad Canaga. Sigun Kiruas, nalibot na ninda ang gabus na mga barangay para sa libreng theoretical course. Dagdag pa kaniya ang pagkatapos kan sarong bulan na makakuha nin student permit, pwede naman na mag-apply nin non-prof ang sarong aplikante. Alagad bago sinda maisyuhan kan pinagapod na non-proof kinakaipuan paman giraray na mag-agi ni na sarong practical driving course sa mga accredited na mga driving course. Kung sa idini, pig higpitan kan LTO para man makanood si mga makuanin lisensya digdi sa siyudad Canaga asid sa parte mismo kan Bicol Region. Uyan parte kan mga pahayag ni Grace Ruas, ang chief kan LTO sa laog kan Naga. Inot na inot po, baga before kita makakuha ng license, dapat po mag-undergo mo na kita ng student permit. Kaya po, sa requirements na magkaigwa ka ng student permit, ma-undergo ka man po ng 15-hour theoretical driving course. Sibot ni naman po ni existing na ini. In fact, the whole Naga City, nakapag-conduct na kami ng libreng theoretical sa barangay, para barangay. Kaya ako at least na natawan ni manin chance gabos sa barangay na makapag-conduct kami libre. Now, after 1 month kasi na nakapagkuha na silang student permit, pwede na po sila mag-apply ng non-pro. Before man po sila makapag-apply ng non-pro, ma-undergo pa po sila ng practical driving course sa mga accredited driving school. Siguro po ang sinasabi ninda kaning maiwasan taman po ni mga non-appearance kaning mga sa practical driving course, pinaghigpitan po yan ang maraykan sa muyang office para po makuataman na talagang makanood sa mga applicants for driver's license. Party kan mga pahayag ni Grace Ruas and Chief kan LTO sa laog kan Naga. Mientras tanto pinagpahigmana ni Ruas na paghihigpit para man sa road safety and bako sana para sa mga driver ninulitay guaman nin mga pasaway na nagagamit kan tinampo. Ini bako sana sa mga tsuper kundi dapat tarabang-tabang ang mga driver kaibahan ang iba pang mga nagagamit kan tinampo, mga nagbibisikleta as iniba pang mga motorista na gamit ang highway.
dapat tarabang-tabang para mana sa safety kan gapus bako sana sa saindang sadiri. Sigun kiruas ang tinampo bako sa naman para man sa mga nagmamaniho kundi sa gabus na nagagamit kani, kaya gabus dapat obserbaran ang pagkakaigwan nin safety o ang road safety para makaiwas sa anuman na aksidente. Uya pa si Grace Ruas, ang hepe kan LTO sa Naga. Pero makontrilo pagkat talaga, sir. Pero Iyo po, hindi ma'am. man nakikirit ko sa mga tao. Sa pag-abot po baga kaya sa road safety, bako man sa naini sa driver. Sigwa man po talagang pasaway na mga other road users. Ini bagang mga kuyanta, ining mga kuyantang driver. Ang kuyanta, bako man sana talaga dapat sa driver. It's a convergence, baga tarabang-tabang, the driver, other road users, cyclists, and other motorists. Yan po dapat, ino-observe ta talaga ang safety kang gabos. Bako sa nang pansadirita. Kung iliwon mo po talaga ang tinampo baga, bako man yan para sa nagmamaneho sana. Gabos man kita, yaon dyan, nagagamit kang tinampo. Kaya dapat, gabos kita, mag-observe po kang safety, kang road safety. Tanganing, maiwasan ta po ang anuman na road crash dyan sa tinampo. Artiken mga pahayag ni Grace Ruas, ang hefe kanda LTO sa siyudad kan Naga. Pinaluwas na kan kooperatiba kan Kaso Ricudos ang bagong taripa sa kuryente para man sa bulan kan Mayo kung sa inini. Ana nagbaba kumparaman kan bulan kan Abril poon pizza 19 kan bulan kan Mayo sagkod ng sa kabatabusan o first week kan bulan kan Hunyo magpapadagos ang reading ninda sa pagbaba kada singil sa taripa kan kuryente. Uya si Rener Bukay kan Kaso Ricudos. Yan, kasuod pa po, nailawas na si Satuyang taripa sa kuryente sa bulan ng Mayo 2025 na kung saan talagang nagpabor po sa Satuyang mga member consumer owners base po duman sa Satuyang data na nailawas kasuod ma. Ano? Dahil iyo man po yan si pagpuon kang Satuyang pagbasa ng mga metro duman sa gabos ng mga member consumer owners. Pagpuon po yan, pizza 19, matapos yan katapusan man kang bulan, o first week ang bulan na June ang katuyang pagbasa si actual na pagbasa kan sa tuyang mga kilowatt hour meter. Ngunyan sa residential kumpara kang nakaaging bulan na Abril na nasa 9 pesos ba kita lampas 9 pesos kulang-kulang 10 pesos kita last month na bulan na Abril. Artiken mga pahayag ni Rener Bukay kan Kaso Ricudos. Ang bagong taripa kan Kaso Ricudos sa residential ini ang nagkakatidad 8 pesos punto 91 52 centavos nagbaba ni 94 centavos mantang sa low voltage 8 pesos punto 6 83 centavos per kilowatt hour, nagbaba man in 94 centavos sa high voltage, 7 pesos punto 015 centavos, nagbaba nin 80 centavos. Ang gabos na yan, anda madurar sa bulan kan na Mayo basado sa biling kan Kaso Ricudos. Uyan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay. Yan, sa residential, 8 pesos, 91.52. Nagbaba kita ng nasa 94 centavos. Inaasahan tabaga, malangkaw pa dahil laog pa mamagkita sa summer o dry season. Pero ang kagayunan, buminaba lugod, instead na tumaas, buminaba base naman sa tuyang monitoring, kang sa tuyang mga data, base sa pag-complete kan sa tuyang taripa ngunyan. Sa low voltage ta 8 pesos 0.06 83 centavos per kilowatt hour. Nagbaba man po siya ni nasa 94 centavos. And sa high voltage ta 7 pesos 0.0715 centavos. Nagbaba po siya ni nasa 80 centavos. So sabihin, ining pagbaba na ini
At ikan mga pahayag ni Rener Bukay, ang tagapagtaram kan kooperatiba kan Kasurikodo. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugon ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.